atong kuha na itong mga Biblia, atong andamon daan. Karong adlaw magisgot ta sa usa ka hikap nga makaayo o makapasig-uli. Pag panahon sa pandemic, naay picture nga ton tan-awon. Ang mga pasyente kay dili wala gi-allow nga naay mo tapad sa ilaha restrictions para dili mo further nga mo katag ang mao nga virus. Ug sa ilang dying moments, nakahuna-huna ang mga nurse nga magsud og sa ka warm nga tubig isud sa surgical gloves o rubber gloves, ipagunit sa kamot sa pasyente nga nagtinga na 50-50 para makabati mo feel og comfort ang usa ka tawo nga nag-struggle, nakig-fight para mabuhi. Di ba? Ingno na to kung naisakit, laban lang brad, laban lang sis. Mauni ang concept nga nahunahunaan nila. Ang kani nga concept kay walay kasiguruan. Pwede nga mabuhi ang pasyente o pwede pod nga madayunan ang pasyente. Pero at least sa part sa mga medical personnel, ilang gihatagan og paagi nga at least sa pipila nga mga last nga segundo o minuto o oras sa usa ka tawo kay mabati niya nga wala siya naginusara. O karong kabuntagon mga igsoon kay ang naay hikap o kay bawta kinsa nga hikap, ang touch ni Jesus makaayo ug makapasig-uli. Dili para sa ani nga walay kasiguruhan. Sinati man jud ni first son ug pasalamat ko sa Ginoo nga wala ko niabot ani nga punto nga pagunitan pa holding hands ta kamo mga lalaki, mga boys gusto mo mag-holding hands og kuan rubber gloves duha ka buok. Di ba nindot yun nga sa atong mama, sa inyong igsuon, sa inyong papa, sa loved ones. O karon mga igsuon, magisgot ta og the touch that heals and restores. Unlike sa kalibutan, makahidumdum lang ko ba pag high school na mo, nagduwa mig basketball na ay liga sa eskwelahan. Yang usa na mo ka classmate kay na may term na sa basketball kanang mamulso gani. Upat ka it's a sige jud ka shot. Ang usa na mo ka amigo kay grabe nang hinit makagmayot patakdi ko sa imong kuan be. Yang gi-appear ba mag-appear mo na sa basketball. Pagka mag-appear tinuod jud magso nang katong nga touch kay wala na kaayo. Imbis nang ngigo kanang naman ay mo ragsungog-sungog no nga, uy, nabalhin man sa kuan, sa pikas kamot. Tinuod po, siya na po yung nakashot. Na ay mga paghikap diri sa kalibutan nga walay kasiguruan. Pero na ay paghikap, na ay touch nga atong hisgutan karon pinaagi sa word ni Lord nga kani nga hikap makaayo nimo ug makapasig-uli nimo. Ug atong kuhaon nato mga Biblia ug atong ablihon sa Matthew 20 verses 29 to 34. Atong paklion na itong mga Biblia sa Matthew chapter 20, verses 29 to 34. Ug kung nakita-an ninyo mga igsoon, ako mong gihangyo sa pagpanindog, ug aton nindunganan sa pagbasa. Ang nakapakli na sa Matthew 20, 29, 34, baingon og amen? Atong sundan sa pagbasa sa verse 29. Sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang tawo ang misunod kang Jesus. May duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Nakadungog sila nga si Jesus hapit nang mulabay, busa misinggit sila. Kaliwat ni David! Kaluyin taon kami. Verse 31. Gipahilom sila sa mga tao. Apan, misamot hinuon sila pagsinggit. Kaliwat ni David. Kaluyin taon kami. Mihunong sa Jesus ug nangutana kanila. Unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo? Sila mitubag. Sir, gusto unta kami nga makakita. Naluoy sa Jesus kanila o gihikap niya ang ilang mga mata ug diha-diha nakakita sila ug misunod kaniya. Atong idoko atong mga ulo.
Amahan nga labing gamahanan, salamat kayo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Salamat sa imong mga pulong nga among nadunggan karon. Salamat sa mga alawiton, Ginoo, sa mga pagdaig. Salamat, Ginoo, sa imong katawhan nga ania karon. Ginoo, nagsimba, andam nga mamati sa imong pulong. Holy Spirit, salamat nga ikaw magministeryo kanamo karon. Ginoo, nga kung unsa ang specific need sa matag usa karon, salamat nga imong tagbuon pinaagi sa imong mga pulong. Amo kang gisimba o gihimaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Makapanglingkod ta mga igsoon. Nagisgot diri og syudad sa Jericho. Og blessed to bless kaming Pastor Marlo, nga kauban ni Life Coach Brian ug Brad Barry, nga nakatunob jud mi sa oldest city in the world na adra sa picture. Pero naami sa Jericho, pero ang among gi-overview kay ang Temptation Mountain nga naa sa next slide. Ug lain ra jud ang feeling. Kuan jud namo kanang pangandoy namo no unsa ka kung kaming tanan sa God of Glory ko kuyog diri tanan aligri jud siguro kay ma-feel na to ang kuan ba na is something nga kung makatamak lang ka sa lugar ug maigsoon ingon nga inyong representative akong isulti ninyo nga tinuod ning lugar nga gisulti sa Matthew 20:29 nga sila si Jesus ug iyang mga disciples niadto jud sa Jericho ug dito sa Jericho sa ilang pagbiya daghang mga tawo ang misunod kanila si Jesus iyang mga disciples ug daghang mga tawo ang misunod kang Jesus nganong daghan man mga tawo nga nisunod kang Jesus sa next slide tungod sa daghang mga milagro nga gipangbuhat na ni Jesus nga bisan kaning duha ka tawo nga dili ka kita pero tungod kay naa sila dulungog nakadungog sila sa daghan kaayo kani kay pipilala ni ka mga milagro nga gibuhat ni Jesus sa libro lang sa Matthew at least na ay 20 siguro ka recorded miracles healings deliverance sa mga demon possessed sa book ni Matthew. Example ani ang healing sa paralitiko. Katong gidayungan gani sa iyang upat ka higala. Ang pagbanhaw sa anak ni Jairus. Katong nag-float na sila kay namatay naman niya. Badlong sila ni Jesus na tulog ra na ang bata. Ang healing sa 12-year nga nag-hemorrhage, nag-bleeding nga woman. Kaning upat basi nadunggan din nila ug maoy nakahatag nila pagtuo hope nga naay giayo nga duha pod susama ka blind men lain nga lugar lain nga setting nakadungog pod siguro sila nga naay giayo nga na demon possessed nganong na mute man siya na abang tungod sa demon possession nakadungog pod siguro sila nga naay giayo nga dili ka sulti na demon possessed gapon nakadungog sila nga kaning tawhana kaning magtutudloa kay daghan ni giayo ug usa sa mga tao nga namasin kaning duha nakadungog sila naman ni nagkaguliyang man daghan makayong tao nga nagsunod ug ang pinaka famous siguro nga miracle ni Jesus the feeding of the 5,000 kaning mga tawhana nga naa sa Jericho nakadungog ug tungod kay ang uban dili man ta kakuan nyo sa kasing-kasing sa unsay motive nag-apas og milagro wala nag-apas nga motuod ni Jesus nag-apas na nga makakaon nag-apas nga maayo kauman bahala na kadira para gani sa parable nga out of 10 usa ra jud ang nibalik pagpasalamat verse 30 may duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan gikan ato nga commotion pabiya na sila si Jesus og kuyog iyang mga disciples kaguliyang ang mga tao gusto makakuha sa atensyon ni Jesus na ay duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Ug sa Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, sa Mark kaginganlan ang usa niining two blind men. Atong ablihon nato mga Biblia sa Mark chapter 10 verse 46. Nindot man nino makailata at least usa lang ka tawo sa atong gihisgutan karon para atong mahatagan og identity.
Ug ang pinakanindot nga atong patubagon ang pulong sa Ginoo. Pwede man ni hatong hatagan og pangan, pwede man taninganlan og Melvin og Lester, pero ang Biblia atong patubagon. At least na sa 10:46. 10:46 dili ang oras karon. Chapter 10 verse 46. Miabot sila sa Jericho og sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan may buta nga makililimos nga ginganlag kinsa pangan? Bartimeus o Bartimeo. So nanatay usa ka pangan nga gihatag ni Mark. Si Bartimeo ug ang iyang kauban naglingkod daplin sa dalan. Dili sila kakita ang ilang gibuhat para at least na sila income manglimos. Limos lang beggar silang duha. Wala sila makuha nga trabaho ni atong panahon na. Dili para sa atong panahon karon nga naanay programa ang gobyerno, ang mga private sectors naghatag og opportunity sa mga PWD nato nga mga kaigsuonan nga naay training nya makatrabaho sila, maka-income. Kining panahon na wala, naglingkod ra sila daplin sa dalan. Nganong dito man sila daplin sa dalan? Kay busy to siya nga gianan, pareha siguro ari sa Merkado, nga kung nindot ang imong pwesto, makapangayo ka og ubay-ubay nga limos, ingnon na to, makapaldo. Basta na content creator dito nga, bidyoy ko, ako nang tagaan og 1,000. Ikaw man, bawion ra din mo sa imong sa ingana man na ang kalakaran. Wala pa may content creator atong panahon na. Wala pa may money hunt. Nakakita to sa video sa Takan, si Sir Marlon mas kito na post. Ganong traffic magkanidal, nagkaguliyang ang mga tao, nagdinaganay, giukab ang mga bato, ang mga tanom, gipangibot, nagipangita. Nangita dahil sa 1,000, tulo kabok 1,000, gisudog, ampaw nga envelope ka ng puwa. Atong panahon na, wala pa ni mga butanga, walay content creator, walay money hunt. Dili para sa tong panahon karon nga gihatagan og pagpakabana sa tong gobyerno. Abanti ta sa verse 30. Nakadungog sila. Buta sila physically, pero nakadungog sila. Nga si Jesus hapit nang mulabay. Busa nisulti sila hinay. Kaliwat ni David. Kaliwat ni David. Misinggit sila. Kaliwat ni David. Kaliwat ni David. Kaluy in town kami. Kung atong ibutang atong mga tiil sa ilang sandalya sa atong panahon na, kung mauna lang na ang paglaom nga nahibilin para nimo nga usa ka physically blind, dili ka kakita, nga nakadungog ka nga kaning tawhana na ay giayos, similar, duha pod ka buta nga nakakita. Dili ka kamusinggit, kung sa English pa, at the top of your lungs, pinakabuga nga hangin sa imong baga para makuha nimo ang atensyon sa kanang tawhana nga maura ang only solution sa imong problema. Sa misinggit yun sila, kaliwat ni David. Kaluy in town kami. Karon sa atong panahon, lain naman atong pagsinggit, no? Out of, kung naman, kasapot. Iyaw lagi, pagkuhan. Nakadungog sila nga Jesus was passing by and cried out, Lord, have mercy on us, Son of David. Last Sunday, April 12, kay usa ka mahindanon, memorable nga Domingo para sa worship team. Og nisulti ko nila nga, ayaw ninyo yabuha ang tukara kay first Sunday na nga mo, song lead si Precious Vine. Nya, basin mo tagam. Og nato jong nakita tanan maigsoon nga dinihugan. Kung ang Ginoo mabutang, iya jong dihugan iyang equip, amen. Ang exhortation gani in between sa fast songs, nya Hosanna man tong gikanta. Nagduko to si Precious, ayun siya, as Jesus was entering. Abi na ko gibasa, nagtanaw ko sa online, abi na ko gibasa. Kimemorize man dito niya tanan. Siya, Hosanna, Son of David. Ang kanidi ay, ang context ani, kay padung na ni siya sa triumphal entry. Padung, sa Palm Sunday, mao ang preceding nga event nga mahitabuan ni.
sila ni singgit. Kita mga igsoon, kumusta man atong pagsangpit sa Ginoo? Atong prayer life, kumusta man ang atong pagsangpit ni Jesus? Kita nga tanan nga naaglingkod diri kay bawta nga si Jesus ra ang sulbad, ang solusyon sa atong problema. Pero kumusta man ang atong pagtawag niya? Hinay ba atong tingog at nawagtangan na tag paglaom? Atong frequency, baka nunayon pa ba ang atong prayer? Sa ma-discourage ta, no? Kusog pa ba ang signal sa atong prayer? Ang signal sa receiver kay kusog pirmi. Signal ni God. Ang questionable lang kay ang atong signal, ang sa transmitter kita transmit ta og prayer. Transmit ta sa atong mga panginahanglan. Transmit ta sa atong mga worries. Basta hinay atong faith. Adlaw-adlaw pa ba ni matod sa kanta? Adlaw-adlaw pa ba ta nga nagsalig sa Ginoo? Or hinay-hinay na padung ng mapaong. Maigsoon, nag-ampo mi para ninyo. Ang tibok prayer warriors sa God of Glory, nag-pray alang kaninyo. Ang ubang mga kaigsunan, kami nag-pray mi adlaw-adlaw para ninyo. Nga dili tamadaog sa problema. Daghan kayong ang kalibutan nagbaha sa problema. Punan pa jud nga ang kaaway, ang yawa, naglibot-libot sama sa kaliyon, nangitag tukbonon. O kung dili ta inampuay, dili ta maghigugmaay, dili ta magpakabana sa matag usa. Ang leon, sige ra jud tuyok. Na mga temptasyon nga ihatag, na pagsulay, kalit kayo, sunod. Kung walay magpray para nato, kung wala nag-intercede mismo, si Jesus nga naa sa right hand throne of God. Ako lang ning isultihan, nakahisgot mi sa Bible study 2 weeks ago og mga damgo. Ug sa akong damgo dugay na kayo. Kasi Pastor Floro na ay gisulti sa ko ang pagdasig nga life as a Christian is impossible. Lisod jud kayo, imposible jud kayo kung wala ang tabang sa Holy Spirit. Munang ang prayer, mauni ang kinang dependent yun ta sa Ginoo. Kaya once mulayo ta sa Ginoo, mawagtang ta sa iyang protection, ang kaaway, nagsigig tuyok. 1 Peter 5:8, mga gisgutan sa worship team gabi. Ug dili na to gusto nga naay matakob. Gusto na to nga kitang tanan, protektado. Under sa strong tower nato nga si Jesus. Amen? Verse 31. Naningkamot sila, singgit sila, Son of David, have mercy on us. Pero ang mga tao, naadyo'y opposition. Bisan ni ato pang panahon na, dili lang panahon karon yan ay opposition. Tag-as kayong presyo sa mga palaliton, pero salamat sa Ginoo nga ni inahinay na pog us-us. Inahinay ang increase kay tag 20 ang rollback, at least ay tag 3 na ay kuan inahinay. Nay opposition. Lain ilang programa, lain ang nasa lang una-una. Pagpangandam sa 2028. Kaning duha ka tawo si Bartimeo and friend, gipahilom sa mga tao. Gipahilom sila. Uy, ayaw mo pagguan, samok-samok. Misamot, hinuon sila pagsinggit. Mas gusto pa yun ato ganina. Kaliwat ni David! Gipahilom, kusog na to ganina, gipahilom man, out of desperation. Wala na dyan kailaing agianan, wala na kailaing maadtuan. Kibaw ka nga si Jesus na lang yun. Magsun ayaw sugot nga pahilumon ka sa mga problema. Mas pakusgi ang imong singgit mo. Di ba kabantay mo sa lyrics sa I'll raise a hallelujah? Sing a little louder. Pakusgi pa. In the presence of your enemies, in the presence of daghan kayo. Di nakakinala mo tanaw layo. Tanaw lang sa social media. Daghan kayong pahilom sa imong pagsangpit, sa imong pagtuo, sa imong pagsunod ni Jesus. They cried out all the more. Daghan ang gusto mo pahilom sa atong pagsangpit o pagtawag sa Ginoo. Tinuod na. Di na malalis. Kaya kung wala pa daghan nga mapahilom nato, taga-adlaw unta ta magampo. Taga-adlaw unta ta nga dasig. Daghan kayong gusto. Kung sa English pa na, ninkamot ka, na yung magsigsulti, shut up, shut up.
Ang pangutana, kung mo shut up ba ka, or mo, all the more, mo singgit ka, Lord, have mercy on us. Ginoo, kaloy kami. Usa sa mga butang nga mo pahilom nato kay nga atong mga problema. Kitang tanan, wala exempted. 100% nga naglingkod nato diri na ay problema. Depende sa level, sa season sa atong kinabuhi, ang level po sa atong problema, mas bata, pambata nga problema. Daggo, pandaggo nga problema. Pero na ay bata, pandaggo ang problema. Lain-lain. Depende sa gitugot sa Ginoo. Okay, bao ang Ginoo nga kaya na nimo nganong gitugot na sa imuha. Mga paglutos, mo pahilom ni nato sa tong pagsangpit sa Ginoo. Sunod na ta sa Ginoo. Diba karon magbitbit naman tag Bible padong sa church. Ora kuha na bugal-bugal na tag sugod. Nagson ayaw na tuguti nga mo pahilom na nimo. Mas bitbita pa jud ang imong Biblia, ayaw asa mo ko na isod. Asa mo itong pinakagamay nga Bible nak kay atong kinamasud sa kuan. Kung na kay Bible nga dako sa inyong balay, maoy dala ka ikaw man po mo benepisyo na nag-abli na to, dili ka maglisod og basa kay mo tong dalon ang pinakagamay pod. Tagbaw jud kag asa na to. Kanibang mga paglutos makapahilom na to or mga pagsulay. After jud sa summer camp, Exo Macarius, Blessed Journey Camp sa Subabasbas. Ang kaaway, gusto niya nga pahilumon dayon ang kadasig. Ang uban, gisugat dayon og problema sa ilang balay. Pag uli jud gikan sa camp, Sabado, pag uli, sugat dayon. Pag Domingo, pag Lunes, mauman ay trabaho sa kaaway. Adversary. Kontra jud na siya, kontra partido. Di jud na mo laban-laban nimo. Kontrahan jud ka na, pangitaan jud niya paagi nga mabunlot ka. Na ay mabot sa tong unahon na ay nalagsimba dili man kaangayan kung sa gito yung gibuhat gabi di kaangayan magson sultian ta mong ang gugma sa Ginoo ingani ni kalapad o ingani ni kataas nga wala na kay pwede pa nga buhaton para masigugmaon ka sa Ginoo naklaro na to magbinutan ka para higugmaon ka sa Ginoo wala gihugma jud ka sa Ginoo magbinutan ka o dili ingana ang klase unconditional love wala na po kay pwede nga magkulang ka, dili na siguro ko hugugmas Ginoo kay katong pag April 13 naman ko ikuan, sipiat man jud ko. Maigson ang gugma sa Ginoo kay constant ni siya. Mo nga dili na to matugkad. Ingano ni nga klase agape love, sacrificial love, willing gi-offer ang iyang bugtong nag-inusara one and only son. Atong nadunggan nga misamot hinuon sila pagsinggit. Nay usa ka batan-on nga giatake jud pag-ayo sa kaaway. Buot nga pahilumon ang iyang pagsangpit sa Ginoo. Kay bawo siya nga ang Ginoo, ang iyang paglaom, daghan ka siya pagsulay nga giagian. Pero naay gusto mo pahilom, sige sulti, be quiet. Shh, sige na. Shh. Mga lagad ko sa Ginoo, ay sige na. Mag-ampo ko ron. Shh. Ayaw pag-ampo. Attend ko Bible study, support ko sa life group. Shh, be quiet. Ay, pag cellphone lang ano. Init kayong panahon, mahal ang kuan, gasolina. Maunit trabaho. Sige, bunlot ba? Shh. 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 Pero ang kaning duha ka tawo, si Bartimeo o yang amigo, may samot hinuon sila pagsingit. Natay makuha ani nga pagtulunan. Nga the more data badlongon sa kalibutan, pahunungan ta. The more ta nga muduol sa Ginoo. The more nato ipakusog ang atong pagdaig sa Ginoo. The more nga ay problema, hallelujah! Salamat Lord. The more nga sige nagbalik-balik imong ubo. Salamat Ginoo nga buhi pa ko hantod karon. Nga wa ko gi oxygen. Ang oxygen mahal kayo. The more nga sigig sakit imong tuhod, dalaygon ka Ginoo kay nakoy tiil. Kasulog kog sapatos, kasulog ko sa akong anta o sa imong hoka nga running shoes. The more nga gilutos ka, mas pakusgi ang imong pagdaig. Paduol pa jud sa Ginoo. Kay mauna ang mga signs ba nga naay resistance gani. Gusto jud ka bunluton sa kaaway.
Wala na sayang na usik ang ilang pagtawag kan Jesus. Kaya nga naman, Jesus asked them. Sa next nga verse, nangutana si Jesus. Mihunong si Jesus og nangutana kanila. Wala na sayang. Tawag sila, cried out with a loud voice. Primero, Son of David, have mercy on us. Kibadlong sila, nisamot sila singgit. Wala masayang ang ilang pagtawag ni Jesus. Ang magsunsultian mo, ang atong pagbalik-balik ari, ang atong pag-pray sayo sa kadlawon, laom nga gabi, dili na masayang, kay moabot yun ang higayon. Mangutana si Jesus, unsa may gusto nimo nga akong buhaton alang kanimo. Ang pangutan na, andam ba ka na anang panahon na, pangutanon ka, o sige man juga pangayo, sige man juga sampit, unsa man imong pangayoon. Makuha na to nga specific ang ilang practical sa unsa pod ang lang gikinahanglan. Jesus asked them, sa ato ang desperate times, desperado nga mga panahon, desperado gani, dead end na, wala na kay kapaingnan sa luyo, wala kay kapaingnan sa kilid, kay sa kastaas. Tawag ni Jesus. Tawag, sangpita si Jesus, through prayer. Dili na kinahanglan nga taas kay nga prayer, asa mo ito ha, sige ito una. Kinasing-kasing nga pag-ampo, og si Jesus mutubag. Kaya ba mo mga isang nga sa pinakalisod nga panahon sa kong kinabuhi, lisod kayo pag-pray, lisod kayo paglitok, nga ako rang masulti kay Jesus. Sa ngalan mo, may kaayuhan. Ngalan lang, ngalan. Ingana kagamhanan ang ngalan ni Jesus. Panahon sa itong desperado na nga mga panahon, tapunok na kayong bayranan, padong na, nanaadira ang taga Miko, nagsulubog koan, disconnection. Padalan kasi ganun mga buyog, magbayad dito para sa atong desperate times, tawag ni Jesus, dili ka mapakyas. Ang iyang pulong ka infallible, dili masipyat, ug hantod karon applicable ni nato. Nihatag og praise report si Brother Gideon pag Wednesday. Desperate ang iyang sitwasyon. Daghan sila problema. Nagtuod siya ang hagbong na siya. Pero ang Ginoo mihunong og nitubag sa iyang prayer. Abi niya hagbong na siya. Pag Friday, ang daan nga bulletin board kay naay kanang mga UNails gani nga gitangtang gilansang sa edge sa bulletin board kana nasloyo. Nag-ibot si Rinda sa gamit ang pliers. Ako siyang gisultian, dili lalim ang mag-dentist. Kato akong i-relate ba kang Gideon nga testimony. Nag-ibot. Dili basta-basta nga kurso ang dentistry. Namay pag-una to gipang-ibtag ngipon diri. Di ba? Dako kay tag pagsalig sa dentist nga. Pero meron akong ibot sa ngipon pag November. Nag-ampo ko sa Ginoo, Lord, tabangin ni ang dentist bago ni siyang graduate. Fresh graduate pa siya. Hadlok kayo ko nga ang maibot, sige tagtanaw Mr. Bean God. Ang maibot kay dili mao nga ngipon, mao jud akong kahadlokan. Sir, mao ni ang sakit. Mao kani dili kani asa man yun yung sakit ani hadlok na ang kaning dentistry ang pagka-dentist dili ni basta-basta maibot na nimo ang ngipon nga di mao di na pwede assistant asa man tong super glue bulkasil para tong the while leaking dili man na ingana dili basta-basta or epoksihan unsa gusto nimong color katong pina pink o kuan para apilan tong gums para pink tanan. Dili basta-basta nga kurso. Sa desperate time ni Gideon, kauban na to. Ang Ginoo napakita, wa siya nag-expect, pareha na to kasagaran. Ni-take man yung tag-exam no, sa una, karon. Wata nag-expect nga mo pasar, maumo po yung gibati. Paminaw niya, kulang yun. Pero ang Ginoo nang mati, may hunong, ug mihatag sa iyang answered prayer para kang Gideon. Mao ni ang benefit og nganong mangutan naman mo nganong mag-praise report man ta.
para makahibaw-tang tanan o para maiko pa jud nato, mapaabot nato sa tibok kalibutan ang kaayo sa Ginoo nga gibuhat sa imong kinabuhi. Mo nang muanang MC, kinsa may kadaugan, kinsa may praise report. Ayaw nagpugni kay dili na para imuha lang, para na sa ubang tao. Mga dasig sila og labaw sa tanan para na sa Ginoo nga mabalik niya ang himaya, maka-recognize ang mga tao ba, bitaw no, ingana di ka maayo ang Ginoo. Si Kaloy, kadaghan na dyan ta kadungog ani sa mga testimony. Ang kanya akong gipang gamit nga illustration o mga stories, kay gikan yun mismo. Dirira sa atong kaubanan. Kadaghan na ni siya nga hapit, madisgrasya sa motor, sa ilang trabahoan. Ug naay higayon nga maigo na jud siya, pero ang metal nga para staple, bugat kayo nga machine nga mga box man na ilang produkto. Kung ako na sa plug i-staple para masumpay, ma-joint. Tungod kay kailan man ta ni Kaloy no sa iyang personality nga welcoming, friendly, abot ang iyang mga amigo, sungog-sungugon ay mga pastorya, as kabantay nga ang iyang kumagko nga pinangga kay niya kay mao man ni panggunit niya sa para sa drums. Nalupitan ang milagro sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo nga nag-uban nato. Nagisgot atong Wednesday nga naatay good shepherd nga si Jesus. Maayo nga magbalantay. Ang maayo nga magbalantay dili niya pasagdan ang iyang karnero nga mapaakan gani bisan sa uhipan. Samot na nga tukbon sa wolf or mauwanan, way pagkaon, gipanalipdan. Igo lang ni untol ang dako kayo nga machine. Kusog kalita, ang iyang kumagko, wala maputol. Panahon sa atong mga pagsulay, desperate times, sa ang pit ni Jesus. Usahay ba kay atong dunggan, mapuno na gani. Kadaghanan ko ni sang pit, pero awa may nahitabo. Ang kamatuoran dili mausab. Nato atong faith. Pag-camp ang usa sa speaker andam na, yan ang i-prepare ang kaugalingon, nag-prayer na, nagplano na unsay mga activity, props, activities, set up na tanan. Ang kaaway wala nalipay, gusto pahilumon ang maong nga speaker, giatake ang iyang anak sa sakit sa tiyan. Sige, nagreklamong bata, mahuli na lang siguro tano. Pero ang Ginoo ni padala sa iyang rescue. Good shepherd, maayo nga magbalantay. Wala nang malampuson ang kaaway. Wala nagmalampuson nga pahilumon ang maong nga message. O it turns out nga mao to ang pinaka-highlight most sa mga campers. Paghatag nila silang praise report, mao to ang pinaka-highlight sa ilang camping experience. Katong second night nga naka-blindfold sila, mao to nga activity. O dili man kadot ang kaaway sa alagad sa Ginoo, adto sa iyang anak gisigigtira, gusto pahilumon. Pero the more ang alagad sa Ginoo isinggit sa mga pagdaig ug ang Ginoo namati mihunong. Matthew 20:33. Sila mitubag. Pangutana sila, Sir, gusto unta kami nga makakita. Mupost ta kadali mga igsoon sa imong nahimutangan na kay daghan kayo or usa lang nga specific nga gipangayo o ikaw nagtanaw online. Ang post ta kadali na ko no, napa ko gipangayo sa Ginoo no. O karon in a spirit of worship, kabawtang ang Holy Spirit nakag-uban nato karon. Unsa ka ang imong itubag? Si Bartimeo o gayang amigo ningon sila mitubag. Sir, gusto unta kami nga makakita. Ikaw, unsa man imong itubag? Inuktoki ka dali. Unsa kaya ako itubag no? Pangutanan ko sa Ginoo. Sa kaniya case, pass naman ni, nahitabo naman ni, igo na nato gibasa, igo na to gitunan, igo ta makakuhag pagtulunan nga makadasig nato. Specific, suma sa lang need. Verse 34, ang last nga verse sa Matthew 20. Move with compassion. Ato makita ang usa sa kinaiyan ni Jesus nga compassionate siya, maluluyon.
Jesus touched their eyes. Mao ni atong gikuan sa title, The Touch That Heals and Restores. Ang hikap nga makaayo ug makapasig-uli. Si Jesus, ang Jesus, biblical Jesus, ang Jesus nga atong gidahig, maluluyon. Naglisod na ka ginhawa, si Jesus maluoy nimo. Hapit na. Natoy o sa kabata ba? May pangutan na siya sa iyang mama. Nak, kanang unsa man imong gibati ron sakay tag eroplano, first time niya sakay eroplano. Lipay kang bata, "Yay, ma, lipay kay ko kay makita na nato si Jesus." Kuyawa ni nga kuan expectation. Kung masakay mo eroplano, okay ra nga kauban nato si Jesus, pero ayaw lang sa pod siguro, Lord, ay sa kada ka eroplano Cebu Pacific. Ladies and gentlemen, open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Lord, gusto na dyan kung makita ni mo. Maluluyo na nga itong Ginoo. Sakit imong ngipon, ang Ginoo. Nagtanaw para ni mo. Kasi nagtuot ba nga si Jesus concern lang sa gubat sa Iran, concern lang sa nagtagas nga presyo sa bugas, concern lang sa atong mga dagko kay nga problema. Si Jesus concerned sa bisan gagmay na to nga problema. Nakay kanang kahiubos, kasakit. Compassionate si Jesus. Nakayaw tagaan kag solusyon ana. Kitang tanan general knowledge ni kung natay problema sa pagbati mo damay ni sa tong lawas, igigo sa tong lawas, masakit ta. General na siya nga knowledge. Si Jesus compassionate. Panahon nga naglisod ka sa exam, nagtuon ka, Lord, maura din akong kaya. Matag og testimony sa inyong mga igsoon nga pag sulti na siguro nako sa una. Exam mi sa chemistry. Di ba naman na ikaw, science, biology, chemistry, physics, first year, fourth year, third year. First year, second year, third year, fourth year. Pag third year, nag-exam mi og chemistry. Ready na kayo akong mga classmate. Gawas na ilang mga scientific calculator. Dagko makatong scientific calculator sa una. Gawas na sa lang scientific calculator. James, asa man imong scientific calculator? Wala ko yung scientific calculator. Unsa man ang nasuluyo sa inyong scientific calculator? Nalagi puti nga papel na aday gipang suwat na dito nga mga kodigo. Ya ako maigsoon kay ang scientific calculator kay dili na tag-80. Natong panahon na nanas mga pila mga 1,000 ka pino, 800 pataas. Karon makabalit naman tag mga 300, 600. Wa ko'y padulngan, di man ko ingani ka sharp. Adto ko sa akong amigo. So, sir, ang tagya sa eskwelahan, sir, wa ko'y calculator, pwede mo huwam. Na calculator, pero kanang calculator gani pang kantin, kanang dagko kayong number. Ang naara dito kay plus, minus, times, divide, na percent, na negative o positive. Sige na lang kay calculator. Kanang green gani, hayag kay color ba? Move with compassion. Inubanan sa tong pagtuon, wala ko na naghatag na tog lisensya, di na lang ko magtuon kay papasaro naman ni ko sa Ginoo. Kabaw ka nga, why answer mong papel niya? Nag-ampo ka pag ulit, Lord, papasara ko. Sa atong pagtuo nga, nagkagabi mo, ato, na angel suguon, ato argo to ang kuan, balay ni Teacher Aves, answer ito dito, katong one answeran. Para ni kuan, answered prayer, o nakapasar, diliing ana. Inubanan sa atong pagtuon pod. Unsa man to pagkahimong testimony, ni tapta sa klase niya, gikan kita nangupya. O sa mas dako pa ang score sa nangupya, kita nangupya kaysa atong gikopyahan. Naman tay mga kuan ano mga kasinatian, pasapasag papel. Move with compassion. Kababa mo sa netabo, pag uli na sa test papers, si James score kay 95/100. Grab. Sa man to? Dili scientific calculator, ordinary nga calculator.
Bisan unsa di kagamay sa atong naa nato, sa atong wisdom, kayang gamiton sa Ginoo, multiply ni nga ipa-excel ka sa inyong klase. Wala kay sakto nga gamit. Eskwela ka, wakay bound, wakay pliti, naglakaw lang ka. Yung sapatos, kay, ang nindot kay ang ibabaw na lang, ang ilawom kay sud ng bato. Dili na makapugong na itong mga igsoon, kinatay Ginoo nga maluluyon. Mag-antos makatakaron sa itong pag-eskwela, pero maabot yun ang time, amo succeed yun ta sa itong studies. Daghan kay nato diri. Naglisod sa una pag-eskwela, ipanalangin sa Ginoo ang pagpaningkamot. Karon excel. Jesus touched their eyes and immediately they regained their sight and followed him. At balinta sa Cebuano, naluoy sa Jesus kanila o gihikap niya ang ilang mga mata. Mauni ang power sa usa ka hikap. Naikanta ni sa Planet Shakers, just one touch. Usa lang ka hikap. With just one touch, every burden fell off my shoulder. Burden kaning dili ka kita. Kana ganing mahanap-hanap lang atong pananaw. Burden, hassle man gani kay ano, maglisod tag drive, mag-abi na to kanang kaila na to nya dili di ay, or abi nimo dili kaila nya kaila di ay. Burden kayo ning dili ka kita. Samot na matumong nga hanap-hanap imong pananaw nya ting exam, burden jud kay na. Asa naman to? Yeah. Iset B pa jud. Opposite ni siya sa nahitabo sa Mark 5:25 to 34. Sa The Chosen, ginganlan ang babay o si Veronica. Atong gamiton ang pangan nga Veronica. Si Veronica, maoy ni hikap, dili gani directly sa panit ni Jesus. Dili sa ulo, dili sa buhok. Sa sidsid lang, sa tassel. Kaya nagtuo siya, kung makahikap ko ni si Jesus, unclean man ko kasi ko bleeding sa Jewish culture, sa ilang law, kung mahikapan niya ang sa katao, unclean po to. Dili niya gusto mahimong unclean, mahugaw, apil si Jesus. Sa iyang faith, makahikap lang siya sa tassel, sa sidsid, maayo siya. Pero kani, si Bartimeo, ang iyang friend, maoy gihikap ni Jesus. Una-una ninyo, ang privilege, ang kalainan. Tungod sa ilang persistent nga pagtawag ni Jesus, si Jesus nangutana kanila, ug naluoy si Jesus, ug si Jesus mismo ang nihikap. Jesus touched their eyes, ug diha-diha. Basta si Jesus ang mo buhat og paagi, diha-diha ni. Throughout sa Bible, makita nato nga diha-diha na ayo, diha-diha na banaw. Diha-diha ang demon possess, ang nayawaan, ni pahawa ang daotang espiritu. Diha-diha kung si Jesus. Kung sa doktor, balik-balik ta, diba, mahurot na lang ang kwarta, mahurot ang resita, dili diha-diha, pila pa ka simana, laboratory, hasol, tambal, lain na pa nga tambal, kay wakaigo. Pero kung si Jesus ang muhikap nato, mao na God of glory, atong tugutan nga si Jesus ang muhikap sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi karon. Kay siya lang ang makabuhat, nakaayo o naka-restore, nakakita sila og misunod kanila. Sa atong mga pag-ampo, nangayo tagtabang ni Jesus, adlaw-adlaw, lain-lain na tong prayers. Hinumdumi nga maluluyon siya. Ato na nadunggan. Jesus touched their eyes. Kung asa ang problema, gihikap ni Jesus og nasulbad. Ang nindot nga balita para natong tanan karon nga mabuhat po na ni Jesus para nimo, niya, natong tanan. Ang requirement ra kay faith, dili kwarta nga, faith, pagtuo. Pareha sa kaninduha, si Bartimeo o ang iyang amigo, daghan sila nadunggan nga mga milagroso nga gibuhat ni Jesus. O pareha po natong tanan diri. Pila na ta katuig, sige na tagkadungog nga ang atong Ginoo gamhanan, usay nakasinati ta, usay magduha-duha ta, pero gi-preach ni pirmi sa mga pastors, mga life coaches, sa Bible studies, sa life group, sa mga department heads, nga ang atong Ginoo gamhanan, mao ni niyang gibuhat. Maigsoon, sultan mo, ang kanang tanan natong nadunggan, kaya po ng buhaton ni Jesus para sa imuha. Mga sakit, hilanat, ang mother-in-law ni Peter,
hikap ni Jesus, ayo. Mabuhat mo na ni Jesus para si mo ha. Ubo, sipon, maumanay, kasgaran na to, hilanat, nalisa, na ganito, restoration dyan, ang gihatag ni Jesus. Na testimony si John Ray, iyang gi-share pag IPM. Para camp ba to or something dool na sa camp. Nga siya ang mugitar, gikan to sa ilang recognition or graduation. Pagkaman nag-celebrate sila, yung mga classmate, duwas na basketball, natagak man siya, natukod niya iyang kamot, nalisa. Pagkagabi, nagpa-pray siya sa IPM. One touch sa presensya ni Jesus, sa atong faith, maka-access ta sa throne room. Alibyo, iyang nabati dayon. Pagkaugma, action ta siya, balibad, dili ko ka-gitar, pastor, pero pagkaugma, naka-gitar siya. Ako, first-hand experience na ako. Naagi ko pagka, di ko ka-pronounce sa English, Bisaya na lang, pagkabungol. Kay, ang hitabo, nangaligo mi og swimming pool, nga dagat ang sod, langoy-langoy ko dito. Kaya pagkaugma sa eskwelahan, gipahakot man mi sa among maestro o mga bus, kaya nag-construction man sa eskwelahan, ang abog kay ni-accumulate sa kundunggan. Pag pila ka adlaw, gilantan ako. Sakit ka kundunggan, di ko kadungog. Naunsa na mo kanin? Di ko kadungog. Init na kaya kong lawas. Kung nakasuway na mo nga, ang alis nga sa inyong ulo, di ka gawas. Pinagi sa inyong dunggan, mo init yung lawas. Infection na dira, sakit kayo. Ug giampuan ko sa alagad sa Ginoo. And the next following days, naayo may son. Infection, wala ganito na tumarag tambal. Na mga higayon nga, di ta kapalit og tambal. Ay, tungod sa kalisod, apiki, or wata ka baon sa tong imnon, kay gabiin na kayo. Ya watay data, di ta ka-search. Way stuck nga tambal sa inyong sa butanganan, tupperware o sudlanan sa kanang biskwit. Ang Ginoo compassionate, maminaw. Bisan kaning mga disoras nga gabi magtuta, tug sigurong Ginoo no kay alauna naman paong kuan na ron. Sarado na rong langit. 24/7 abli ang dunggan sa Ginoo. Mamati sa atong mga prayers. Dili lang hilanat, ubo, sipon, lisa or problema sa dunggan. Bisan gani mga cancer. Kayang ayuhon sa Ginoo. Usa lang kahikap. Mga tumor, testimony ni sa akong lula, wala mi nag-abot. Nag-abot siguro mi uli na siya sa langit niya. Ako padong pa ko sa kalibutan. Nagsugat mi. Na-diagnose siya og asa ba to sis sa tiyan? Una. Sa tiyan na ay problema sa iyang tiyan. Wa siya control nga ang kanang mangihi gani ka-control. Higda sa higdaanan. Why solution na ang doctors? Gimilagruhan siya sa Ginoo, gilugwayan iyang kinabuhi og 3 years, nahimong mabungahon, nadala niya ang tibok pamilya, nga hantod karon na napasa ang legacy. Generation nila, generation sa akong ginikanan, naabot sa kuha. Ang paghikap sa Ginoo, pagbuhat og milagro, dako nagkahimuan. One touch, usa lang kahikap. Kung naglingkod ka dira karon daghang kay problema, duha-duha gani ka mo simba pa karon, maigsoon tuoy. Usa lang kahikap sa Ginoo, maluluyon ang Ginoo, maayo ka, ma-restore. Atong kadasig, usa lang nakahikap sa Ginoo, luya, wala ko gana mo simba. Usa lang kahikap sa Ginoo. Daghang ka mga problema, usa lang kahikap sa Ginoo. O ikakabantay ba nasulbad ang usap. Nindot ta mo paminaw, kaya na nakutanan. Sa atong finances, apiki karon mahal. Lisod tag budget, usa kahikap sa Ginoo, may punta multiply, abot pa man ning kuan. Ang konsumo, atong emotion, usa lang kahikap sa Ginoo, bungka
suicidal na makikugunahon na. Murag pangdamayay na lang ba? Drive kag motor, Brad, sakit ha? O sige. Usa lang kahikap sa Ginoo, maayo ka, imong hunahon na. Atong mga relationships nga bugto na, mao ni trabaho sa kaaway no, pambugtuon, gubon, pamputlon, isabong, usa kahikap sa Ginoo, mahibong ta abli matong hunahon na. Ano? Usa lang ka sorry, usa lang ka pasaylo ako ha. Usa lang kahikap sa Ginoo. Ato ning i-summarize. Number 1, naa si Jesus. Ang pangutana, unsa man ang imong buhaton? Magpakahilom o musinggit sa pagtawag? Number 2, wala sila nagpapugong si Bartimeo ug yang amigo. Gipahunong sila pero wala sila nanumbaling. Kita kung mo pahunong nato, maigsoon, ayaw pa numbalinga, padayon. Number 3, may samot, hinuon sila pagsinggit. The more na ay resistance sa itong pagduol ni Jesus, the more ta mo paduol niya. Number 4, may hunong si Jesus, nangutana. Number 5, naluoy si Jesus. Number 6, Jesus touched their eyes. Gihikap ni Jesus ang ilang mga mata. O number 7, diha-diha. Immediately, nakakita silang duha, si Bartimeo o iyang amigo. Number 8, mauni ang kasagaran malimtan nato ani nga passage. They followed Him. Misunod sila kaniya. After Jesus touched them and healed them, they followed Jesus. Mga igsoon, palihog. Kung pakitaan tag maayos sa Ginoo, gimilagruhan ta, sundon ta nilang gibuhat. They followed Him. Di na to kalimtan ang maayong gibuhat. Humanta ayuha, humanta pakitaig maayos sa Ginoo. Wata na expect, wa mo ko na expect ani nga blessing. Mas maninood, unta ta pagpangalagad sa Ginoo. Dili weather lang. Ya, hoy dasi ko ron, dili nay panalangin dasi nay problema, onya na konsulbaron sa Ginoo. Joshua 24:15 nag-ingon, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga papa, mga mama, natay obligation, natay kaakuhan sa atong anak, mga anak, atong pamilya. Nga humantag gipakitaig mga milagro sa Ginoo, daghang kaayo. Digyan natong maihap. Ang atong mabuhat, sunod, follow. Kay baba mo nga si Bartimeo ni gawas ni pagbalik sa Acts, ug nahimong usa ka significant, nahimong usa ka galamiton, nahimong usa ka foundation sa buluhaton sa Ginoo. Mo ni atong take away, ako lang gihimo nga diagram para mahimong sayon nato. Ang take away, problema. Naatay problema tanan. Sunod natong buhaton, tawag ni Jesus. Pagtawag ni mo Jesus, naisig pugong, ayaw pa pugong. Nganong di man ka magpapugong? Kay compassionate, maluluyon si Jesus. Tungod kay maluluyon si Jesus, mangilabot siya sa imong problema, hikapon ka niya, sulbad ng problema, one touch of Jesus. Kaman sa hikap ni Jesus, maayo ka. Ikaw man mo, maayo na ka, ayaw kalimte. Ang gibuhat nila, they followed Him. Maninood, mas maninood pagpangalagad. Sige, sunod-sunod, asang bulaton support. Og mao ni akong bag-ong favorite nga memory verse akong i-share sa inyo ha, atong i-close ani nga verse sa Psalms 50:15. Atong ablihan nato mga Biblia, Salmo 50 verse 15. Sangpita ako panahon sa kalisdanan. Atong tanaw ng katong take away nga diagram, atong balikon palihog, Brother Mac. Nagingon dira, sangpita ako panahon sa kalisdanan. Ay problema, tawag ni Jesus, ayaw papugong, maluluyon si Jesus. Ang sumpay, ug luwason. One touch of Jesus, maayo. Ug luwason ko kamo, ang sumpay, og daygon ninyo ako. Sa English, nag-ingon dira, call upon me in the day of trouble. I shall rescue you and you will honor me. Mauni kasagaran itong malimtan, gi-rescue ta sa Ginoo niya, dili ta ka honor, di ka ta pasalamat sa Ginoo. Pwede ba natong dunganan sa pagsulti? Psalms 50:15. Call upon me.
Atong balikon. Call upon me. Praise the Lord. Atong katagag masipang pakpak ang atong Ginoo. Ug manindog ta mga igsoon. Ug tungod kay at one point gi-rescue man jud ta sa Ginoo. Atong pasidunggan ang Ginoo karon. Dili ta mohunong, dili ta mapulan, dili ganita kapuyon sa pagdaig niya. Kaya atong Ginoo compassionate,